takot, pangamba, epektong dala ng AI sa media at journalismo. Nakita mo na ba kung paano naging bahagi ng ating pang-araw-araw na buhay ang isang bagay na tila'y nagmula sa hinaharap? Sa dokumentaryong ito, tara na't maglakbay sa kaharian ng Artificial Intelligence o mas kilala bilang AI at sa mundo ng media at journalismo. Sa simula, ang AI tila pagkain na nagbibigay buhay sa mga makina. Ang dami ng data ay nagiging pangunahing sangkap sa pagunlad ng AI. Pero paano na nga ba ito nagsimula? Ang AI o Artificial Intelligence ay ang kakayahan ng isang makina o computer program na mag-isip at mag-desisyon na parang tao. Ito ay binubuo ng algoritmo at data na nagbibigay daan sa computer na matutong mula sa kanilang sariling karanasan. Mayroong tatlong uri ng AI. Ito ang narrow or weak AI na kung saan ay may kakonting kahusayan sa tiyak na gagawin. Habang ang general AI ay may abilidad na gampanan ng iba't ibang gawain tulad ng tao. At ang super intelligent AI naman ay natatangi sa kakayahan na mas higit pa kaysa sa pinakamatalinong tao. At ating namang bigyan ng pagpapakahulugan ang salitang media at journalismo. Ang media ay tumutukoy sa mga institusyon o plataporma na nagdadala ng impormasyon sa madla. Ito ay maaaring telebisyon, radyo at online platforms. Sa ilalim ng media, nagkakaroon tayo ng iba't ibang paraan ng pagtanggap ng impormasyon. Samantala, ang journalismo ay ang praktis ng pagsusulat, pag-edit at paglalahad ng balita na ang layunin ay makapagbigay ng impormasyon, magsiwalat at magbibigay linaw sa mga tagapakinig at tagapanood. Ang aking grupo ay nahanap ang mga ilang mamamahayag sa Tarlac Agricultural University at sila ay nagbigay ng salubin patungkol sa issue ng AI. So yung AI para sa akin is para siyang basta napapadali yung trabaho mo. And di ba, yung sa may generation natin ngayon, sa modern technologies na tayo. So anytime pwede mo siyang i-browse kung kahit nasan ka. Pwede mo gamitin cellphone, laptops, ganyan. Basta may internet. Then sa AI naman, di ba, ngayon marami na nagkalat na mga website like ChatGPT, gano'n. Then meron ding black box na pwede mo i-browse. Like for example, pwede ka mag-search ng kung ano, for example is yung sa may coding sa black box, which is i-encode mo lang doon na kailangan mo ng code na para makapagawa ng portals or yung mga softwares, then website. Then automatically na siyang lumalabas doon. Then kunting revision na lang, then pwede mong i-edit din kung ano yung gusto mong ilagay. Kung ano yung arrangement ng mga tools na gusto mong ilagay. Impact sa journalism, siguro parang nawawalan na lang sense yung journalism. Like for example, yung nilabas ng GMA, yung AI sa mga news reporting. Siyempre, number one is walang expression yun. Parang hindi mo, yung parang kay Mel Tiangco na ako, yung expression niya kahit na tragedy na yung nangyayari sa balita, pero yung mukha niya is parang normal pa din. Parang ganun lang din. And wala nang sense yung pag-aaral natin ng communication with, di ba? So, syempre, pagdating doon, parang binabaliwan na lang ng community na as journalism, ganito ganyan. Pwede namang AI na lang gamitin instead na yung physical na tao talaga na nag-interview. Ganyan. At kami nagtanong-tanong pa sa ilang mga mamamahayag ng Tarlac Agricultural University upang malaman ang kanilang saloobin. Sangayon ka ba na isa na rin ng AI sa mga journalismo? Actually, AI is something na hindi naman siya masama, but including AI sa journalism, sa field ng journalism is something na hindi ako sang-ayon because nawawalan ng trabaho or nawawalan ng opportunity yung mga tao, and although helpful naman siya, pero kumbaga nawawala na yung
pinaka-purpose ng journalism kasi nagiging ano na siya, nagiging sentro na talaga yung technology. And aside from that kasi, yung mga journalist natin is andun talaga yung passion nila, andun talaga yung emotion nila when it comes to journalism. Well, while yung mga AI natin is ginawa lang sila, kumbaga naka-form na talaga sila, walang emotion. So kumbaga yung news walang sense or walang feelings to. So hindi ako sang-ayon na maging part ang AI sa field ng journalism. Ano ang masasabi mo ngayon meron ng AI journalist? Siguro ang masasabi ko dahil meron ng AI journalist sa GMA7 is sa tingin ko is nawawalan ng purpose kasi 'di ba pagdating sa media inaaral natin kung paano tayo mag-deliver, like may mga course tayo dyan like the developmental communication. Siguro nawawalan ng essence yung mga pinag-aralan nila kasi mabilisan, convenient na napalitan yung magiging work nila in the future. Paano nga ba nakakatulong ang AI sa industriya ng media? At paano nito binabago ang paraan ng pagsusulat ng balita? Ang sabi ko kanina, AI is very helpful naman siya kasi like any other type of technology, kumbaga napapabilis, especially yung, for example, yung paggagawa ng mga essays, ganyan, ng mga information, pag-gather ng information, mas napapabilis siya. Yun naman yung kumbaga positive side ng AI pagdating sa journalism. Ano ang mga hamon na kaakibat ng pagunlad ng AI at ang mga riskong kaakibat nito pagdating sa media at journalismo? Ang pinakaunang hamon dyan is mawawalan ng trabaho yung mga journalist. So kumbaga magiging ano na lang, panay AI na lang siya. Siyempre pag na-try na ng isa na ay AI na lang, madali na lang pala, mas mabilis, mas efficient. So dito na lang, doon papasok yung pangalawang hamon, which is yung magiging dependent na yung mga tao sa AI. Like, kung paano tayo nagiging dependent sa technology natin ngayon, once na na-try natin na, ay maganda na, mabilis naman pala yung sa manpower, hindi ka kailangan ng super dami. So, once na nangyari yon, maliban sa wala ng trabaho, magiging dependent pa tayo. So, parang mai-itsapera na yung mga tao or yung mga totoong journalist. Ano ang mga hamon na kaakibat ng pagunlad ng AI at ang mga riskong kaakibat nito pagdating sa media at journalismo? Siguro ang pinaka-first na hamon ng pagkakaroon ng AI sa industriya ng media is magiging dependent yung mga tao, which is andyan na yung information, spoon-feeding na ng lahat. Bale kapag may news silang kailangan yan, andyan na lahat. And of course, mawawalan ng work yung mga tao. Yan nga, sinabi ko rin kanina na mawawalan ng purpose yung mga inaral ng mga students. Magkakaroon na lamang ng mabilisang kapalit yung pagkakaroon nila ng work in the future. Ang pinakaunang hamon dyan is mawawalan ng trabaho yung mga journalist. So kumbaga magiging ano na lang, panay AI na lang siya. Siyempre pag na-try na ng isa na ay AI na lang, madali na lang pala, mas mabilis, mas efficient. So, dito na lang, doon papasok yung pangalawang hamon, which is yung magiging dependent na yung mga tao sa AI. Like, kung paano tayo nagiging dependent sa technology natin ngayon, once na na-try natin na, ay maganda na, mabilis naman pala yung sa manpower, hindi ka kailangan ng super dami. So, once na nangyari yon, maliban sa wala ng trabaho, magiging dependent pa tayo. So, parang mai-itsapera na yung mga tao or yung mga totoong journalist. Ang mga mamamahayag ng Tarlac Agricultural University ay nangangambahingin sa epekto ng AI sa mga journalismo na binibigyan din ng potensyal na pagkawala ng trabaho, panganib ng pagdepende at posibleng pagkawala ng layunin sa mga pag-aaral na may kaugnayan sa media. Sa kanilang panayam, sinabi nila na ang AI ay kulang sa passion at emosyon pagdating sa pagbabalita at kanila ding binanggit na ang pangangailangan ng responsableng paggamit ng AI ay may pagsasanay at may mga limitasyon. Sa bawat yugto ng kasaysayan, nararamdaman natin ang puwersa ng mga bagay na nagbubukas ng pinto o mga bagong oportunidad. At sa susunod na panahon, asahan natin ang masusing pagbabago sa pamamagitan ng artificial intelligence. Malaki ang nagiging ambag ng AI sa lipunan pagdating sa healthcare, edukasyon, manufacturing, sa agrikultura at pagdating sa aspetong wika.
Sa healthcare ay mas napapabilis ng AI ang mga trabaho ng mga doktor o nurse na matuklasan ang iba't ibang klase ng sakit at mas napapadali din ito na makagawa ng mga gamot para sa mga pasyente. At pagdating naman sa edukasyon, ang AI ay nagiging kaagapay ng mga guro. Nagbibigay ito ng personalisadong pagtuturo sa bawat mag-aaral na naa-adapt ng kanilang kakayahan at pangangailangan. Sumunod ang manufacturing. Mas napapabilis ang ating produksyon gamit ng AI-driven robot. Isa ito sa mga nagiging dahilan ng pagtaas ng kalidad ng produkto at mabilis na produksyon. Natutulungan na din ng AI ang agrikultura pagdating sa iba't ibang klase ng makina. Mas napapadali nito ang mga gawain at mas pinapalawak ang sistema pagdating sa pagsasaka. At ang panghuli ay sa aspetong wika. Ang AI-powered translation ay nagbibigay daan para sa mas malawakang ugnayan sa buong mundo. Ito ay nagtataglay ng potensyal na maibsan ang mga hadlang pagdating sa komunikasyon. Mga hamon na dala ng AI, may iba't ibang mga teknolohiya at sistem na kaya na makipag-usap sa mga tao. Kami ay sumubok ng isang aplikasyon na kung saan kaya sagutin ng AI ang ilan sa aming mga katanungan. Subukan nating itanong kung paano ang future ng Pilipinas sa pag-usbong ng AI. Nakakatuwa na ganoon na lamang kadali na masagot ang isang katanungan. Ngunit nakakabahala kung ang mga tao sa susunod pang mga henerasyon ay dumidepende na lamang sa mga ganitong aplikasyon. Sa paglipas ng panahon, marami-rami na din ang mga gumagamit ng iba't ibang klase ng teknolohiya. Mapabata, matanda at lalong-lalo na ang mga kabataan dahil sila ang pinakamalapit at madalas na nabibiktima pagdating sa mga maling impormasyon. Maaaring ito ay maging kasangkapan sa mas mabilis na pagkalap ng impormasyon. Ngunit, hindi kaya ito ang maghahatid ng maling impormasyon? Isa ka ba sa mga dumidepende sa mga ganitong uri ng aplikasyon pagdating sa iyong mga takdang aralin? Paano kung isang araw, sa hindi inaasahang pangyayari, ay bumagsak ka dahil sa sagot na galing sa AI? Isa si Karen sa mga gumagamit ng AI na aplikasyon para sa kanyang mga takdang aralin. Ngunit isang araw, sa kabila ng kanyang tiwala sa teknolohiya, nagkaroon ng hindi inaasahang pangyayari. Nang nilabas ng kanyang guro ang kanilang mga marka at nakita niyang bumagsak siya sa kanyang takdang aralin dahil sa hindi tamang sagot mula sa AI, naramdaman niya ang bigat ng panghihinayang at pangangamba. Inisip niya kung gaano kahalaga ang tamang balanse sa pagitan ng tao at teknolohiya. Ang karanasang iyon ay nagbukas ng masusing pagsusuri sa kanyang paraan ng pag-aaral at paggamit ng AI. Naging pagkakataon nito para sa kanya na mas maging maingat sa pag-rely sa teknolohiya. Binago niya ang kanyang diskarte sa pagsasanay at mas naging mapanuri sa mga resulta ng AI. Ipinakita nito sa kanya na tao pa rin ang may huling responsibilidad sa kanilang sariling edukasyon at ang AI ay dapat lamang magsilbing katuwang, hindi pa munahing tagapagdesisyon. May pangamba ring dala ang AI na baka sa paglipas ng panahon ay aagawin na ang oportunidad at trabaho ng mga tao. Pretty scary warnings about the future of work. Robots will be able to do everything better than us. Sa mga nagkalat na mga AI website, hindi lang sa chat pwedeng makipag-usap. Hello. Handa ka ba kung sa mga susunod na henerasyon, sila na ang papakinggan mo? Ano, handa ka na ba? Tignan nyo na lamang ito. Hey, it's your girl Maya. What's up guys, I'm Marco. We're your Kapuso AI sportscasters. What's more, nakakapagtagalog din kami. Parte ito ng mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod ng GMA Integrated News. Sa unang tingin, di ba akalain mong totoo? Hindi. Hindi naman maganda. Ang AI reporter na ito, walang-wala pa raw sa magiging kakayahan nito sa inaharap. Ayon kay Bill Gates, AI has the potential to change the world in ways that we can't even imagine. Dagdag pa nito, ang artificial intelligence ay may kakayahan na magdulot ng malawakang pagbabago sa iba't ibang aspeto ng lipunan, ekonomiya at teknolohiya na maaaring lumampas sa ating pamunawa. Paano na lamang ang ating mga kinagisnan ng mga mamamahayag? May gusto pa bang tumangkilik at makinig sa kanila? Pero sa landas na ito siya dadalhin at makikilala bilang kabayan. Frontliner Bongbong Marcos, si Attorney Vic Rodriguez.
Filon, bitbit ang kanyang pagmamahal sa radyo. Sa pag-unlad ng teknolohiya, mahalaga ang pagpapahalaga sa tradisyonal na pamamahayag. Bagamat ang AI nagbibigay ng mabilis na impormasyon, hindi natin dapat kalimutan ang halaga ng masusing pagsusuri at pag-unawa mula sa mga mamamahayag. Trabaho naming mga reporter ang maghanap ng balita. Pero alam niyo bang hindi lahat ng kwentong nakukuha namin na ibabalita sa TV? Kaya kailangan piliin lang ang pinaka-newsworthy. Pero alam niyo ba na bukod sa COVID, may isa pang virus na grabe rin kumalat. At kahit na sino, pwedeng maging biktima. Ang virus ng fake news o false information. Ang media literacy ay susi sa pagbibigay gabay sa atin para tunay na maunawaan ang epekto ng AI sa pag-aambag ng mga mamamahayag. Huwag nating kalimutan na ang ating kaalaman ay pangunahing armas laban sa pekeng balita at sa ating mga kamay nakasalalay ang pagbabago ng direksyon ng media. Sa pagpapabuti ng ating media literacy, nagiging handa tayong harapin ang mas maraming pagbabago sa larangan ng pagbabalita at teknolohiya. Sa ganitong paraan, masusubaybayan natin ang ebolusyon ng impormasyon at mas malalaman natin kung paano ito nakakaepekto sa ating pang-araw-araw na buhay. At sa pagtatapos ng ating paglalakbay, nais kong mag-iwan ng katanungan sa inyo. Saan nga ba tayo dadalhin ng masusing pagsasanay ng AI? At hanggang saan kaya ito aabot sa hinaharap? Muli, ako si Rizjen Donato at dito nagtatapos ang aming dokumentaryong pinamagatang Sulay.